Ang babaeng nag-aral ng pag-aabogado para mapalaya ang kapatid niyang nakulong, kaso nagkaroon ng nakakalungkot na twist. Siya si Kenny Waters, 29 years old na isang lalaking napagbintangan sa isang krimen na hindi naman niya ginawa noong 1983. Kahit wala siyang kinalaman dito, nahatulan nga si Kenny ng panghabang buhay na pagkakakulong. Dahil dito, unti-unti na nga nawawalan ng pag-asa ang mabuhay nga itong si Kenny kasi nga hindi na siya makakalaya ulit. Pero ayon, dito na nga gagawin ng kapatid niya ang lahat para makalaya siya ulit. Ito si Benny Ann Waters na isang high school dropout pero sa sobrang gusto nga niyang makalaya yung kapatid niya, nag-decide nga siyang mag-aral ng pag-aabogado. Sinabihan nga niya si Kenny na mag-intay at magtiwala nga lang sa kanya at dito na nga sinabi sa kanya ni Kenny na, "I don't care if it takes you 80 years. If you tell me you'll do it, you will, and I know you'll find a way to prove my innocence." Bumalik nga siya agad sa pag-aaral kung saan nag-aral nga siya for 12 years hanggang sa maging opisyal na nga siyang abogado kung saan sinimulan na nga niyang ipaglaban ang kaso ng kapatid niya. Ayon kay Kenny, yung mga ebidensya daw sa kaso nga daw ni Kenny, puro circumstantial or posibleng nagkataon lang. Dagdag pa nga ni Betty, hindi rin daw niya maintindihan kung bakit nga ba nakulong nga daw si Kenny in the first place given na nung gabing nangyari nga daw yung krimen, nasa trabaho etong si Kenny. So, imposible niyang magawa yung krimen na sinabing ginawa nga niya. Gamit ang lahat na napag-aralan niya at yung mga ebidensyang nakalap nga niya, nilaban nga niya sa korte yung kaso nga ng kapatid niya kung saan in March 2001, nagbunga ang lahat ng paghihirap niya nang makalaya na nga si Kenny sa edad na 47 years old. Isa sa ebidensyang nakuha nga ni Betty ay yung DNA na nakuha nga nila doon kung saan nga nangyari yung krimen, kung saan hindi nga ito nagmamatch kay Kenny. Sasabihin nyo na, ayun naman pala eh, bakit hindi nilang nila ginamit yung DNA in the first place? Nung time kasi na nakulong si Kenny, hindi pa ginagamit yung DNA bilang ebidensya. Sa paglaya nga ni Kenny, sobrang tuwa yung naramdaman nga niya na after 18 years ng pagkakakulong sa bagay na hindi naman niya ginawa, ngayon, makakasama na nga niya yung pamilya niya. Ang mas kinakatuwa pa niya, nakalaya nga siya dahil sa kapatid niyang mahal na mahal nga siya. Nag-usapan nga itong kaso na ito at maraming ang tao yung na-inspire nga sa kwento nga nilang magkapatid to the point na umabot pa nga yung kwento nga nila sa Oprah. Paglaya nga ni Kenny, sobrang pagkapasalamat nga niya kay Betty na ginawa nga yung lahat para nga makalaya siya. Kaso ayun lang, dito nga agad mauudlot yung sayang nakuha nga nila. Dahil 6 months after nga makalaya ni Kenny, aksidente nga siyang nagpahinga habang buhay. Noong September 2001 kasi, dumaan sa isang shortcut itong si Kenny para nga magpunta sa bahay nga ng kapatid niya kung saan unfortunately, nahulog nga siya sa isang 15 feet na napakataas na bakod. Sa kabuuan, 6 months lang naging malaya si Kenny after nga niyang makulong for 18 years. Even if maiksi nga lang yung time ni Kenny na nakalaya siya, ayon naman kay Betty, itong 6 months daw na ito ang ilan sa pinakamasayang buwan sa buhay nga ni Kenny. Ayon kay Betty, Kenny had the best 6 months of his life. After so many years behind bars, the world was new to him. Sa kwento na ito, medyo naaalala ko yung mga movies like The Green Mile, The Shawshank Redemption, Miracle in Cell No. 7, kung saan ito yung mga kwento ng mga taong nakulong kahit wala naman silang mga kasalanan. Kahit wala na si Kenny, marami pa nga rin yung nai-inspire sa kwento nga nilang magkapatid kung saan in 2010, ginawan nga ng movie yung buhay nila na ang title ay Conviction. Ngayon, hindi na bumalik sa pag-aabogado nga itong si Betty pero nag-voluntary work pa nga rin siya sa ilang mga projects para nga makatulong na makapagpalaya pa nga ng iba pang mga nakulong na napagbintangan nga lang din. Ayon kay Betty, masaya na lang din daw siya na bago nga daw tuluyang nawala yung kapatid niya, naging malinis nga daw yung pangalan nito at napatunayan ngang inosente. At tingin nga, nawala man siya sa mundo, nawala siya bilang isang malayang tao.